Itong chismis na naman nila na pumunta daw si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Singapore para magpagamot at na-hospital daw. Ha? Saan galing yung mga istorya na yan? Ay, ewan ko, bibig. Grabe silang maggawa ng istorya na, no? Critical na daw si Duterte. Kaya dapat talagang magpa-hospital na sa Singapore. Wow! Iba talaga sila gumawa ng istorya. Kailangan talaga lang tsugiin na si Duterte. E di napahiya sila. Napahiya sila kasi healthy si Pangulong Duterte. O paano ko nasabing healthy na healthy? May mga videong lumalabas ngayon ni si Pangulong Duterte ay kumakanta. Sobrang saya. Sayang-saya to the highest level at sinupalpal kayo mga fake news peddlers kayo. Parang talaga siraan nyo ang mga Duterte. O eto na. O, ipapanood ko sa inyo kung paano kayo sinampal ni Pangulong Duterte. Mahiya naman kayo. Ay, o eto na. Ipasupalpal ko sa inyo itong video na ito para sa mga taong nasasabing si Duterte ay nagtago na sa Singapore, nagpagamot na sa Singapore kasi wala na, tawag dito, hinang-hinana. Nako, ito. Mr. President, nagpagamot daw kayo sa Singapore, may sakit daw po kayo. Alam mo, ang Singapore, maganda ang level of technology nila. Hospital, maganda. Magamot ka talaga. Ang problema, wala akong pera. Kaya kung magkasakit ako, dito na po ako sa Pilipinas. Yun lang kaya ng bulsa ko. See? Po, Mayor, President. Sinong pahiya na ngayon? Sinong napahiya? Kayo ang napahiya kasi kung ano-ano mga istorya ang ginagawa ninyo para i-look down, para sirain ang pangalang Duterte. Ito na, again. Mr. President, nagpagamot daw kayo sa Singapore, may sakit daw po kayo. Alam mo, ang Singapore, maganda ang level of technology nila. Hospital, maganda. Magamot ka talaga. Ang problema, wala akong pera. Kaya kung magkasakit ako, dito na po ako sa Pilipinas. Iyan lang ang kaya ng bulsa ko. Thank you po, Mayor. See? Anong sasabi niyo? Anong sasabi niyo? Pahiya na naman kayo. Magtago na kayo kasi napahiya na naman kayo. O paano niyo babawiin ang istorya? Mga kabibig? Paano niyo babawiin ang istorya? Ay, mali pala kami. Sino ba ang nagbigay ng istorya? Oy, alam, mali pala yung mga chismis natin. Oh, puro kayo chismis. Tapos sa video pa, meron kaming ebidensya na na-hospital na si Duterte. Malapit na itong matsugi. Eh, wow! Hindi kayo na. Kayo na ang Madam Auring ng Pilipinas. Kayo na ang marunong manood o kayo na ang may alam sa future. Kayo na ang may hawak sa kung ano mayari kay Duterte. O ano ngayon? Pahiya na naman kayo. O paano sabihin, ay, mali pala yung informant ko. O di, mali. Mas lalo kang mali. Kasi, nagre-report ka ng mga news na hindi mo pa kinumpirma kung totoo man o hindi. Ang ginawa nyo, basta lang meron kayo machika, vlog agad, chika agad, without knowing the fact. F-A-C-T, period. Diba? Lalong hahaba ang buhay ni former President Rodrigo Roa Duterte. Nabuang na din na sila kabibig. Diba? Good evening kabibig. Late na ako. Oy, hi, Tata Diggs from Brenda Linda Lupan. Si Pastor Kibuloy, pinatay na nga nila mga BBM vloggers. Kalariki talaga nila. Oy, ewan ko saan sila nakuha ng mga ideya niya iyan. Saan? Paano tumakbo ang mga brain cells nila kung ganun talaga ang mga iniisip nila, no? Oo nga eh. Nagpagamot ng Singapore. Na-hospital daw sa Tatay Digong. Ito pa another video ipapakita ko sa inyo. Para alam nyo ba na hindi totoo yung mga sinasabi nyo na puro lang kayo chika. Wait for hanapin ko ha. Para talaga makita nyo na malusog si Tatay Digong. Ay eto, isasampal ni Tatay Digong sa pagmumukha nyo kung paano siya kumanta. Ito. Tingnan natin ha. Go, Tatay! May sakit ba yan? Kumanta pa nga,
May sakit ba yan? Kayo ang may sakit sa utak. Iba si tatay. Tingnan nyo, bugang-buga ang pagkanta. Grabe. Mo. It's like energy. Kanta pa tayo, go tayo. Kalit mo ang mga basa mo tayo, ikanta mo. Ay, ang galing. Yeah. Sige, tay. Kanta ka lang dyan, tay. I-bash na, tay. Sila na. Galing ni Tatay Digong. Di ba? Di ba? Favorite Tatay Diggs ang talaga ang ikaw. Opo. Itatay Diggs, jud ba? Naghanap pong mubukaw kuno ang dugo. Of course. Sasakit na naman ang mga lalamunan nila para i-bash lang si Duterte. Para sabihin nila na hospital, nagpunta ng Singapore, kasi mayaman si Duterte, magtatago. From Singapore daw, pupunta ng ibang bansa para doon daw magtatago. Anong klase? Anong klaseng istorya lang? Sinong gumawa ng script? Kayo-kayo lang. Diba? So dapat panindigan nyo ang script nyo na tama. Paano na yan? May mga video lumalabas na sabi ni Digong, oo, maganda sa Singapore. Modernize ang mga kagamitan doon. Pero hindi ko kaya, wala akong pera. Sabi ni Tatay Digong, paano yan? Pahiya na naman kayo. Paano yung sasagutin ito? No comment. Ay, nako, ang hirap talaga sa mga taong ito. Kaya anong gawin nila, hindi masisira sa Tatay Digong, hindi talaga. At ano pang ibabato nilang chismis, ibabato nilang istorya kay Tatay Digong, wala talaga kayong magagawa. Kabibig, marami, ako nakita dumating mga refugees galing Ukraine, pakana ni Ving, ay ewan ako. Refugees na naman, galing Ukraine. So, ang Pilipinas ay parang ano lang ito, lugar ng mga refugees. Nako, gumagawa lang yan sila ng kwento nila kasi wala na silang matapik kasi pag Duterte ang topic nila, malakas ang views at ako si Kabibig. Hirap, no? Dapat sana maging totoo sila sa mga videos nila para naman maniniwala ang mga tao nila. Kung puro na lang haka-haka at chismis ang kailang ipe-present, nako, ewan ko. Diba? Leave Duterte alone. He loved Philippines. He will die for our country from Susan Gatmaitan. Kasuhan na yung Noli na yan para di maparisan. I don't know how Noli de Castro were able to get that information. So sana makorek ni Noli de Castro at para naman, well, everyone are entitled to get mistakes. At para baka din nakuha ni Noli de Castro, meron nag-feed sa kanila na itong ganito, ganyan. Pero hindi pa nila ma-check talaga kung totoo or hindi. So agad-agad na lang na-report. So at least na lang malinaw na wala pong adictos benedictos sa Davao City ng mga pulis. Negatibo po sila. At fake news po yung pinakalat nila na istorya na si Pangulong Duterte ay nagpunta ng Singapore para magpagamot. Fake news po yun. Huwag po kayong maniwala doon. Ginagawa lang yun para siraan ang Duterte. Tatay, kantahin mo nga ulit yung kanta mo. Sige tay, kantahin mo ulit. Go! Iba! Pinakanta lang kayo ni tatay. Wala na. Tapos na ang istorya. Kumanta lang si Tatay Digong Duterte, wala na. May panalo na. Ito, again, tay, isampal mo nga itong istorya nila. Isampal mo to, tay. Isampal mo sa mga taong patakalagyaw-yaw, tay ba? Go. Mr. President, nagpagamot daw kayo sa Singapore, may sakit daw po kayo. Alam mo, ang Singapore, maganda ang level of technology nila. Hospital, maganda. Magamot ka talaga. Ang problema, wala akong pera. Kaya kung
magkasakit ako, dito na po ako sa Pilipinas. Iyan lang ang kaya ng bulsa ko. Very humble talaga si Tatay Digong. Very humble talaga siya. Diba? Mark Ramos, sino ba yan? Hindi ko kilala yan. Stress ka na, pahinga ka na. Sinong stress? Ako, hindi ako stressed. My God, my face is stressed. Excuse me. Ay, nako, kayo po ang stress. Hindi po ako stress. Pag mumukha ko stress, wala lang akong haircut because busy ako. Pero in fairness, I'm not stressed. Pag stress ako, hindi ako magla-live. Gaga. Diba? Ganon. We love you from Kitty Chan. Okay. Tatay Digong, ang galing mo. We love you forever. The best president ever. From H. Liza. Hello po from Kathleen Kikakuchi. Kikuchi. Oh, ang pangalan mo dayo. Ang hirap i-pronounce. Hello po, good evening watching from Japan. Oy, may mga supporters na tayo sa Japan. Ganda mo. More power. Ay, salamat. Tingin ka muna sa salamin, di ka na blooming. Okay lang hindi blooming. At least, hindi basher. Ay, nako. Ay. At least hindi ako basher. Mahirap naman pag basher ka pa, bitter ka pa, pangit ka pa. Ay, nako. Ang hirap talaga. Ay, hello. Kitty Chan Gonzalez, salamat po. Kokak. Ay, may isang kokak. May isang kokak na stress na pumasok. Pasok mga kokak, 20 lang. Pasok mga kokak, stress ka lang. Stretch, ow! Stretch, ow! Pasok mga kokak, 20 lang. Pasok mga kokak, 20 lang. Stress, ow! Stress, ow! Kalarky naman po kayo. Grabe naman po kayo mapaghusan ng tao. Parang ang gandang-ganda nyo. Natatago nga kayo ng inyong sariling account.